Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid. Muli ay, sama-sama tayong muli sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, last meeting napag-usapan natin yung pagkahulog ng tao sa kasalanan at lalo higit na nalaman natin yung sistema o yung paraan ng dyablo para mahulog ang tao sa pagkakasala. So, alam natin na meron tatlong paraan ang dyablo para magkasala ang isang tao. Ito yung lust of the eyes, lust of the flesh, at saka yung pride of life. So, napaka-epektibo po yung pamamaraan ng dyablo sa isang tao para sila ay magkasala. So, episode 27 po tayo. Pansin po natin dito sa ating pag-aaralan na ito yung mahalaga po itong malaman natin. Kasi po yung marami tayong nababalitaan na maling konsepto tungkol sa pagkahulog ng isang tao sa pagkakasala. So marami sa atin na naniniwala na ang mga bata ay may minamanang kasalanan. So dito po sa ating pag-aaralan, ang pakikilala po natin sa bawat isa sa ating pag-aaral kung ano yung minana natin after na nahulog ang tao sa kasalanan. At sa panahon ngayon, makikita natin existing po ang kaparusahang ito. So, episode 27. So, alamin natin yung kaparusahan ng unang tao at ng tayong mga tao matapos tayo mahulog sa pagkakasala. So, tandaan natin, may instrumento si Satan na ginamit para tuksohin ang babae at may naging parusa ang sino mang naging parte ng tinatawag nating krimen na ito. So, isang malaking pagkahulog ng tao sa kasalanan. Kaya nga dito, mapapansin natin, ang ahas ang unang naging instrumento para gamitin sa panunukso sa babae. Kaya nga dito, inihayag ng Panginoong Yahweh ang parusa sa ahas. Ang sabi po dito sa verse 14 ng Genesis chapter 3, sabi at sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa ay may parusang dapat na ikaw sa lahat ng ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo ay alikabok lamang. Kayo ng babae ay aking pag-aawayin, binhi mo at binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. So dito, nakita po natin na pinarusahan ng Diyos ang ahas. Kung mapapansin natin, ang parusa sa kanya ay yung gagapang. Siguro kung hindi napaparusahan ng ahas, hindi natin alam kung paano siya maglakad. Hindi man natin nakikita yung paa niya. Kaya nga dito sa parusang ito, pag nakakita po tayo ng ahas, dapat maniwala po tayong may Diyos. Bukod siya ang gumawa nito, so taglay ng ahas ang kaparusahang iginawad. Kaya nga sa atin, kung hindi po tayo susunod sa ating Panginoon o susunod sa Diyos, posible pong may mga kaparusahang naghihintay sa sinumang lalabag sa Kanya. Kaya nga dito sa parusang ginawad ng Panginoon, sa ahas, mapapansin natin, yung paggapang at ang sabi, ang pagkain mo'y alikabok. So kung mapapansin natin, totoong ang ahas pag pumasok sa lungga, parang okay lang siya na hindi lumalabas. Kasi yung lungga niya, yun din ang kanyang pagkain, alikabok. So, gumagapang ang ahas at alikabok lamang ang kanyang kakanin. Kaya tayo, naniniwala tayo ngayon, kung ang isang tao ay, ang isang ahas ay gumagapang, naniniwala tayo ngayon na merong Diyos na nagparusa sa kanya. Siguro kung hindi tayo mag-aaral ng banal na kasulatan, akala natin, noong nilikha ng Diyos ang ahas ay talagang gumagapang na.
Ang alam natin yun talaga ang klase ng hayop na tulad ng ahas na, gumagapang na ang sabi yung tiyan ang gagamitin. Kung titingnan natin talagang, magtataka tayo 'no, ah, kung hindi siguro pinarusahan o hindi nagkasala ang tao at walang manunukso sa Garden of Eden, ano kayang itsura ng ahas 'pag nakasalubong natin? Siguro naglalakad, hindi natin alam kung gaano katapa, siguro parang poste, hindi natin alam. Pero kung titingnan mo ay, nangyari yung parusa ng Diyos sa ahas at ang sabi nga rito, "Kayo ng babae ay aking pag-aawayin, kaya nga ang binhi mo at binhi niya ay aking paglalabanin." So kung mapapansin natin, magkaaway talaga ang ahas at ang tao. 'Pag nakakita tayo ng ahas, ang sabi, ah para bang ang tao 'pag nakakita ng ahas, ang intention niya pukpukin sa ulo o durugin yung ulo. At, kapag naman tayo ay nakita ng ahas sa gubat, tinutuklaw niya yung ating sakong, yung ating binti. So, mapapansin natin talagang yun ang, naging kaparusahan ng Diyos sa ahas na merong dudurog lagi sa ulo niya 'pag merong nakakita sa kanya. Kaya malamang ang ahas ay laging nakatago, siguro natatakot siya sa bagay na ito at alam niya yung parusa niya. Kung titingnan natin, ang tao 'pag nakakita ng ahas hindi niya intensyon na pukpukin ito saan man, pero ang pinupuntirya lagi natin yung ulo at, hindi natin alam kung bakit. Pero kung mapapansin natin parusa pala ito ng Diyos sa atin. At 'pag tinuklaw tayo lagi tayong sa binti o sa paa o sa sakong ang tuklaw ng mga ahas sa atin. Kasi yun ang nakasaad sa parusa sa kanya. So nakita natin na totoo na may Diyos dahil nakikita natin, na-experience natin kapag nakakita tayo ng ahas, gumagapang siya. 'Pag nakita natin siya, talagang gusto natin siyang pukpukin sa ulo. At kapag naman tayo ay pumunta sa teritoryo ng mga ahas, let's say sa gubat, 'pag nakita rin niya tayo, talagang, tutuklawin niya tayo kaya laging magkaaway. Ngayon lately na lang na inaalagaan ng tao yung ahas, pero still ahas pa rin 'yan. Hindi natin alam na one day tutuklawin din tayo niyan. Kaya nga sa atin, ang parusa na ito ay iginawad doon sa mga naging instrumento ng, pagkahulog ng tao sa kasalanan. Una sa lahat ay ang ahas. Then tingnan natin yung babae. Nung time na pinarusahan ng babae, ito yung sinabi ng Diyos sa babae. At ang sabi rito sa verse 15, kayo ng babae, sa babae na may ito ang sinabi, sabi sa verse 16 pala. Sabi sa verse 16 ng chapter 3 ng Genesis, sabi sa babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganganak mo'y sakit ang titiisin. So kung mapansin natin, totoong nangyayari ito sa mga babaeng may asawa. Kapag sila ay naglilihi, 'pag nagbubuntis sila, naghihirap sila at, yung pakiramdam nila ay parang laging kung minsan napansin natin yung asawa ko dati, nung naglilihi siya, nagsusuka siya sa umaga na ano, so talagang hirap na hirap sa pagbubuntis. At hindi natin alam na, yung sitwasyon nila kung gaano kahirap at, ang sabi nga lalong higit kung sila ay manganganak. Sakit ang kanilang titiisin. So mapapansin natin lahat ng nanganganak ngayon, talagang yung sa normal na paraan ay, sumisigaw sila sa sobrang sakit. Ang sabi nga ng, nanay ko nung ang 'pag nanganganak daw ang isang babae ay, ang isang paa nila ay nasa hukay. At meron talagang na-experience tayo at may nakikilala tayo sa panganganak ay namamatay sila sa sobrang hirap o sakit. At kung titingnan natin ay, totoo ang lahat ng ito at napansin natin ito pala ay parusa ng Diyos sa atin. Kaya nga sa atin huwag tayong magtaka kung ang isang, nagbubuntis ay nahihirapan o sumasakit ang ulo, nahihilo, nagduduwal. So normal pala 'yon dahil ang
parusa ng Diyos ay na-experience nila. At ang sabi nga rito, ang asawang lalaki na iyong nanasahin, pasakop ka at sa kanya siya mong susundin. So kung titingnan natin dito, ang isang parusa ng Diyos sa babae, hindi lamang yung maghihirap sa pagbubuntis, hindi lang yung magtitiis ng sakit sa panganak, kundi yung magpapasakop sa asawang lalaki. Kaya nga mapansin natin ang karamihan talagang ang babae ay sunod-sunod sa asawang lalaki dahil kahit hindi man nila alam itong bagay na ito, hindi nila napapansin bakit kaya ako, halimbawa ako babae, bakit kaya ako susunod sa asawa kong lalaki, di ba? So, mapapansin natin ang design ng Diyos talaga sa loob ng tahanan, lalaki yung head of the family and then yung babae ay katukatulong. At sa pagiging katukatulong nila para para magkaroon ng kagalakan, so nagkaroon sila ng parusa na ang parusa sa ayaw mo sa gusto, susunod at susunod ka sa lalaking iyong mapapangasawa. Kaya nga kung tayo ay hindi nagpapasakop, kung ang mga babae hindi nagpapasakop sa asawa, so sa bandang huli ay mapansin natin na papasakop pa rin sila kasi nga kung titingnan natin, kapag ikinasal yung mag-asawa sa laging binibigay yung authority sa babae. So marami ngayon ang nakaka-experience na yung asawa nila na lalaki ay talagang sinusunod nila. Nung nasa Saudi ako, tatandaan ko sa Middle East, halos ang mga babae ay walang karapatan na walang equal rights pagdating sa loob ng tahanan. Lagi silang kung ano yung sabihin ng Arabong lalaki na andun sila, yun lang susundin nila. At nasaksihan ko rin na yung mga kababaihan sa Middle East ay hanggang bahay lang. Yun yung na-experience ko doon sa mga naging amo ko. At pero ang pamimera nila ay nasa lalaki rin. So, siguro gawa rin ito ng parusa ng Diyos na ito. Talagang ang lumang tipan nga, ang tawag ng asawang babae sa asawang lalaki, Panginoon eh. Kaya nga taglay ng mga kababaihan, yung parusa na ito. Kaya kung tayo ay mag-asawa, siguraduhin natin na tayo ay makakapagtiis sa sitwasyon na kung kayo mga babae, makapagtiis kayo sa sitwasyon na lagi kayong magpapasakop at susundin mo yung asawang lalaki. So nakita natin na ang babae ay pinarusahan ng Diyos at nangyayari ito. At kung napapansin natin talagang existing itong mga parusang ito. So hindi lamang yung ahas at yung babae ang pinarusahan ng Diyos. Kahit si Adan, pinarusahan din naman. Kaya tinanong ng Diyos si Adan, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, ng iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga. Dahil dito sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo magmumula. Damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok ka doon ang galing, sa alabok ay magbabalik ka rin. So, nung hinarap ng Diyos ang si Adan, pinarusahan din si Adan. Kung titingnan natin ang senaryo kasi, para bang si Adan binigyan lang ni Eva. Pero dahil nakinig siya sa kanyang asawa, so tandaan natin ito, ang mga lalaki kapag nakinig sa asawang babae, lalo higit doon sa mga bagay na pinagbabawal ng Diyos at nakinig ka. So nagkakaroon tayo ng kapahamakan. Halimbawa, alam mo kung ano yung iniuutos ng Diyos and then ikaw na asawang lalaki, alam mo yon and then inutosan ka ng babae na wag mong gawin yung bagay na yon. So para bang
nagsumunod ka sa iyong asawa at dito nagkakaroon ng kaparusahan. At ang naging case ni Adan kung bakit siya pinarusahan, nakinig siya sa asawa. Ito yung case ni Adan. At dahil sa pakikinig niya sa kanyang asawa, si Adan ay magtatrabaho hanggang malibing. Kaya nga yung kalalakihan, kung mapapansin natin kapag sila ay nagkaroon ng pamilya talagang, o kahit wala pang pamilya, nag-i-start na silang magtrabaho. At ang sabi nga, sa pagod at pawis, pagkain mo doon manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Kaya nga, ang naging parusa sa amin ay walang hanggang pagtatrabaho. Trabaho ng trabaho, trabaho ng trabaho. Pero dapat sana, ang sa atin na ibinigay ng Diyos nung sa Garden of Eden ay pangangalagaan lang, pamamahalaan lang yung mga nilikha ng Diyos. Una kasi, kung mapapansin natin sa Garden of Eden, pwede natin makain ng alinmang bunga ng punong kahoy. Pero dahil pinarusahan ng Diyos si Adan, pati ang universo o yung sanlibutan ay pinarusahan din ng Diyos. Dahil hindi na pagkain yung sisibol doon sa lupa para meron tayong makain. Ang sisibol diyan, ang sabi mga damo at tinik. Ang mga sisibol na, hindi na yung mga bungang kahoy o yung mga halamang pwede natin kainin. Pero magtatanim ka para ikaw ay makakain. So tingnan natin yung naging senaryo. Nung nasa Garden of Eden, siguro lakad-lakad lang si Eva at si Adan, kain. Wala silang, hindi siya nagbubungkal, kain lang talaga ng kain. Pero kung titingnan mo dito, dahil siya ay nagkasala rin, pinarusahan ang lalaki na magtrabaho o magbungkal ng lupa para meron siyang taniman at anihin. Kaya nga sa atin, ang nangyayari sa sanlibutan ngayon ay hindi ito basta-basta nangyari dahil ito yung design ng Diyos. Hindi po. So, nangyari ito dahil sa pagsuway natin sa Diyos. Kaya nga sa atin, kung tayo ay patuloy na susuway sa Diyos, makita natin yung epekto ng unang pagkakasala ng tao. Taglay natin ngayon. So, maliwanag na ang pinarusahan ng Diyos doon sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, number 1, ay ang ahas. Pinagapang siya ng Diyos. At higit sa lahat ay mag-aaway ang tao at ang ahas lagi, yung binhi ng babae. Then ang babae maghihirap sa panganganak, sa paglilihi, at magpapahinuhod sa asawang habang siya ay nabubuhay. Then ang lalaki naman, magtatrabaho hanggang sa malibing. At ang universo ay pinarusahan, hindi na mga bungang kahoy ang mga prutas ang sisibol sa kanya, kundi mga damo at tinik na lamang. So, mapansin natin, ang parusa pala, kung bakit nangyayari sa atin ngayon itong bagay nito, parusa pala ang minana natin. Yung mga bata natin ay wala yung kasalanan. Inosente sila sa lahat pang pagkakataon once na ikaw ay bata pa. Pero once na nagkaisip ka, mahuhulog ka na rin sa kasalanan. Kaya nga sa atin, marami tayong naririnig na minamana raw natin ang kasalanan. So, hindi po totoo na minana natin ang kasalanan. Tayo po ay individually magkakasala sa tamang panahon at magkakaroon tayo ng kaunawaan tulad ng nangyari kay Eva at kay Adan. Alam niyo ba ang sitwasyon bago sila pinarusahan? Sabi nung Diyos nung nagkasala si Eva at si Adan. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 8, sabi rito, sa 7, matapos silang kumain ng bungang kahoy na pinagbabawal, sabi sa verse 7, ay sabi rito, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa at matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad, kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ito at ginawang pantakip sa katawan. So after na nangyari sa kanila, yung pagkain ng bungang kahoy pinagbabawal, nagkaroon sila ng kaunawaan. Kaya tama po yung tagubili ng Diyos kay Adan na huwag kakakain ng bungang kahoy tungkol sa pagkaunawa
tungkol sa mabuti at masama. So napansin natin dito sa verse na ito at after na sila'y kumain nakita nila sila'y hubad. So yung kahubaran ay isang nakakahiyang kalalagayan, para bang isang masamang sitwasyon na ikaw ay nakabilad ang iyong laman. At ang sabi nga rito ay kumuha sila ng dahon ng igos at pinagtahi-tahi. Alam nila kung ano yung mabuti. So ibig sabihin doon sa unang sitwasyon na yon, nakita natin na napukaw yung kaisipan nila tungkol sa masama at mabuti. Alam nilang masama yung maging hubad ngayon. At alam din nilang maging mabuti ang meron silang damit na isusuot o pantakip sa kanilang katawan. So nakagawa sila ng mabuti at masama. At nung dapit hapon, sabi ng Diyos, nang dapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa puno. Imagine natin dati, hindi natin alam kung paano maglakad ang Diyos. At dito kasi narinig nila yung yabag ng Diyos na sa halamanan. Siguro hinahanap nila yung hinahanap ng Diyos yung mag-asawa. Kaya nga sabi rito, nang dapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki, tinanong, saan ka naroroon? Natakot po ako nang marinig ko kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sino nagsabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? So nakita natin yung pangyayari ay talagang nagkaroon sila ng takot sa Diyos, nahiya sila sa Diyos, kaya sila ay nagtago dahil ang parusa kasi sabi ng Panginoon, walang salang mamamatay ka. So nakita natin dito na dahil doon sa pagkaunawa nila, nakilala nila ang Diyos na makapangyarihan at nagtago sila rito dahil alam nilang sila ay nagkasala. Ngunit ang tagot ng babae nung tinanong, nung sabi sa kanya, bakit kumain ka ba ng bungang kahoy na pinagbabawal ko? So ito na ngayon yung senaryo sa mga tao nagkakasala at nagiging involved sa pagkakasala. Sabi sa verse 12, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin, tugon ng lalaki. So dito unang naghugas kamay ng si Adan. Nung tinanong ng Diyos si Adan na kumain ka ba ng bunga kahoy na pinagbabawal ko? Para bang sinabi ni Adan, binigyan ako ng babaeng binigay mo sa akin. Para bang nangangatwiran dito si Adan na kung wala sigurong babae na binigay mo sa akin, hindi ako makakain. Pero iba yung nangyari. Binlame nitong si Adan yung babae. Kaya nga mapapansin natin dito, nagtuturuan na sila. And then yung babae naman, tinanong din siya ng Diyos. Sabi niya, bakit mo ginawa ang bagay na yan? Tanong ng Panginoon sa babae. Mangyari po yun, nilinlang ako ng ahas. Kaya ako ay natukso kumain ito, sagot naman ng babae. So, tinuro naman ng babae yung ahas. Siguro yung ahas wala na mapagturuan. Kaya nakikita natin, ang senaryo pag merong nagagawang pagkasala, ay kadalasan ito yung nangyayari. Nagtuturuan kung sino yung may gawa, sino yung nangyayari. Pero kung titingnan natin, ang pagkakasala natin ay nagmumula din doon sa ating decision. Si Eva kasi, kahit minanokso, kung hindi siya nag-decide na kumain, sumunod sa panunokso ng ahas, hindi rin siya magkakasala. Kahit yung lalaki, kung nag-decide siya na huwag kainin yung binibigay sa kanya ng bungang kahoy ng babae, hindi rin siya magkakasala. Pero ang nangyari ay hindi nila na-resist yung panunokso dahil alam natin na wala pa namang depensa. Ito yung mga
si Eva at si Adan nung time na yon sa Garden of Eden. Wala pa silang panlaban sa diablo that time. At hindi pala nila, malamang hindi pala nila alam yung manunokso kung totoo ba o hindi na merong manunokso. Pero ang nakita natin, tinokso talaga sila. At ito nga yung nagsimulang nahulog ang tao sa pagkakasala. So, naging parusa ng ahas, siya ay gumapang, nag-aaway ang binhi ng babae at lalaki. Ang babae maghihirap sa kanyang paglilihi at lalo higit ay sa panganganak at magpapahinuhod sa asawang hirang. Ang lalaki naman, dahil nagkasala din siya, pinarusahan siyang magtrabaho hanggang malibing. Kaya nga, yung mag-asawa ngayon, pagkatapos kumain ng bungang kahoy na pinagbabawal, ang sabi rito sa verse 22 ng Juan, pinalaya sila sa hardin ng Eden. At ito nga yung isang naging bunga pa ng pagkakasala ng tao. At sabi rito, pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao sapagkat alam na nila mabuti at masama. Baka sila'y pumitas at kumain ng bungang kahoy ng bibigay ng buhay at hindi na sila mamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. So, inilabas sa Garden of Eden ang mag-asawa dahil merong isang bungang punong kahoy doon nagbibigay ng buhay na hindi dapat makain ng isang mga kasalanan kasi nga hindi na sila mamamatay kahit kailan kapag nakakain yung mga yan. Kaya sila ay pinalabas sa halamanan ng Eden at sa halamanan ng Eden naglagay ng bantay ang Diyos do sa para hindi sila muli makapasok. Sabi nga sa 24, pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halaman ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay. Kerubin, naglagay din siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni naman ang punong kahoy na nagbibigay ng buhay. So, dito ay nagkaroon na ng separation ang Diyos at ang tao. So, hindi na sila makakapasok doon sa Garden of Eden at hindi na pwedeng pasukin ni naman dahil may nagbabantay na espada at kerubin para sa magtatangkang pumasok doon. Kaya nga sa atin, ang bungang kahoy na ito yung pagkain ibibigay sa atin pagdating sa buhay na walang hanggan. Ito yung nakalaang bungang kahoy na kada panahon na iba ang bunga, sabi doon sa Revelation. Kaya nga, kung tayo ay magtatagumpay, ito yung matitikman din natin itong bungang kahoy na ito. So, maliwanag mga kapatid na wala tayong minaman ng kasalanan. Wala tayong pinapaman ng kasalanan sa ating mga anak. Kaya nga sa atin, nakakalungkot naman kung may pamamana ka pa. Kasalanan, kung may pamamana ka sa anak mo, kasalanan pa. So, hindi po natin minamana yung kasalanan. Maliwanag po sinabi ni Diyos. Ito po yung sinasabi sa Ezekiel. Chapter 18, verse 19 to 20. Sabi ng Panginoong Yahweh, maaari mo itanong kung bakit hindi dapat parusahan ng anak ang kasalanan ng ama. Sapagkat ang mga gawa ng anak, tuwid ang mga gawa ng anak at sumusunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay, ang anak ay hindi dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay hindi rin dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay dahil sa kanyang kasamaan. So, maliwanag ang sinabi ng Panginoong Yahweh. Sabi nga ng Panginoong Yahweh sa verse 4, akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. So, mahabang panahon na nadaya tayo.
na yung mga anak daw natin ay may minamanang kasalanan. Ang minana po natin maliwanag dito ay yung kaparusahan ng pagkakasala. Magkakasala tayo at hindi mo pwedeng panagutan ang kasalanan ng iyong anak. Hindi mo pwedeng panagutan ang kasalanan ng iyong tatay. Kanya-kanya po tayo ng pagkakasala sa harap ng Diyos. Kaya nga sa atin, bakit natin pinaniwalaan na ang mga bata ay maliit pa lang, kailangan na mapatawad sa kasalanan. Kaya dinadala natin para binyagan, para daw mapatawad sa kasalanan. Sa mga bata natin ay inosente sa pagkakasala, wala silang kamuwang-muwang kung sila man ay hubad, wala silang muwang sa anumang bagay. Kaya nga sa atin, once na tayo ay lumaki sa tamang panahon, magkakasala rin po tayo dahil ang manunukso ay laging naandyan. Kaya nga sa ating mga tao, once na tayo ay nag-aral ng salita ng Diyos, yung katotohanan po matutunan natin. Ang minana natin ay ang pagkakasala. So pag-usapan natin sa susunod yung resulta pa ng pagkakasala. Hindi lamang parusa kundi yung kamatayan. Meron pong 3 klaseng kamatayan sa Biblia na ginawad ng Diyos sa tao nung siya ay nagkasala. So mga kapatid, maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Panginoon, ang kaluluwang nagkasala ay siyang mamamatay. Kaya nga po tayo, mag-ingat po tayo at mag-aral po tayo para hindi tayo mabulid at hindi tayo mapahamak sa kaparusahan. So mga kapatid, sa susunod na episode ay tingnan natin yung 3 uri ng kamatayan. So hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon, nawa ay may natutunan tayo sa oras na ito. Sumayin niyo ang kapurihan, ang pagpapala ng Diyos, at patuloy na gabay ng Diyos. Taas natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pag-aaral. Naway mabigyan natin siya ng kapurihan sa tuwing tayo mag-aaral. Pagpalain po tayong lahat.